Naging mainit kahapon ang sagutan sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Alan Peter Cayetano sa issue ng China at ng West Philippine Sea. Kunin natin ang reaksyon ng professor at political analyst mula sa University of the Philippines, Dr. Antonio Contreras. Magandang hapon po, Professor Contreras, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, and thank you for having me. Okay, Prof, una po sa lahat narinig natin itong naging kontrobersyal na pahayag ni Senator Marcoleta na isuko ang KIJ, ito yung kalayaan na group of islands sa China. Pero kalaunay, dumepensa siya at sinabing mali ang interpretasyon sa sinabi niya. Ano po ang tingin ninyo dyan? Nakalulungkot na parang pinapalabas ni Senator Marcoleta na hindi tayo marunong makinig at hindi tayo marunong umintindi ng mga napapanood natin at naririnig natin na sinasabi niya. Malinaw naman na sinabi niya yung kahit anong balibaliktad mo. Actually, ang binigay niyang ginamit niyang word, i-give up Para walang problema, parang madali, i-give up natin ang KIG. Ano pa ba ang kailangang interpret doon? Ano bang hermeneutics ang gagawin mo doon? I-deconstruct pa ba natin yon? Gagamitin pa ba natin yung sophisticated na textual analysis? Hindi na, sapagkat malinaw na ang kanyang sinasabi, paano ba natin maididepensa ang isang grupo ng mga isla na sa labas ng exclusive economic zone. So sana naman tigilan na ni Senator Marcoleta ang pag-gaslight sa atin. Hindi naman po tayo tanga. At hindi tayo bobo para hindi maintindihan yung sinasabing in plain English and Tagalog. Tsaka ano din Professor Contreras, ang hindi ko rin masyado active, medyo napailing nga din ako nung narinig ko na siya mismo ang question doon sa naging resulta ng arbitral ruling sa UNCLOS, di ba po? Imbis na dapat parang kinakampihan mo ang Pilipinas, atin yon, parang gumagawa pa siya pa mismo gumagawa ng loophole Ano po masabi niyo po? Yun na nga po yung di ko maintindihan. Maging gusto ko ring ilinya na yan doon sa mga sinasabi ni Senator Cayetano. Na para bagang ang nangyayari, they are casting doubt on us. Ang punto ko dito, para bagang sila ay talagang very active in defending the position of China or something, they're giving China a benefit of the doubt. Or even they're doubting us. So they give China the benefit of the doubt, but in fact, they are doubting us. They're doubting our boundaries, they're doubting our sovereignty, they're doubting the label that we attach to a territory that over which we have sovereign rights. Nasaan sila nung tayo ay binubomba ng tubig ng China? Nasaan sila nung binubunggo ng China ang ating mga mangingisda? Bakit hindi ganun din ang kasidhi ang kanilang pagtutol? I'm looking at Senator Cayetano, for example. He seems to be very passionate about the fact that Commodore Tariela said something bad. Of course, that's still debatable kasi pwedeng sabihin na si Commodore Tariela is the spokesperson of the Coast Guard, and the Coast Guard is a civilian force, and he's defending the Coast Guard. So basically, wala namang issue dito ng military order or whatever, and he's free. He's not a diplomat. Kung diplomat siya, pwede pa nating sabihan na napaka-undiplomatic nung sinasabi niya. Pero he's a spokesperson of an agency which is being the receiving end of Chinese bullying. So, siyempre, trabaho niya yun. So, ang point dito, kung diplomat siya, katulad ng diplomat ng China na mismong siya ang ambassador, siya ang nangungunang mag-troll, that is so undiplomatic because he is a diplomat. Tariel is a spokesperson. And I think it is expected of all of us who are being paid by taxpayers' money to defend we swore an oath to the Constitution. All government servants to defend our republic, and therefore that is the moment where we need to do it. And if that defense requires us to say things that may not necessarily be palatable, then so be it. So kung nagtataka ako, at hindi rin siguro maiiwasan ni Senator Marcoleta at ni Senator Cayetano kung tawagin silang chinatdor ng mga tao, dahil nakikita nga na parabagang napaka-passionate nila. Kita mo talagang yung stress sa kanila na parabagang bakit nyo ginaganito ang China. Parang yun nakikita ng tao yun Ang nagpapasweldo sa kanila ang mamamayang Pilipinas. Pwede naman nating sabi, tama yung sinabi ni Senator Lacson, wala namang problema na i-condemn mo ang mga Pilipino na gumagawa ng kasalanan sa China. Pero nasaan kayo nung gumagawa ng kasalanan ng China sa Pilipino? I think that's not fair. Sabi nga ni and for me, I agree with Senator Lacson. Kung ngayon ay
para bang emotional ka sa kadidepensa ng posisyon ng China, you are giving them the benefit of the doubt. But at the same time, when it's the Filipinos are at the receiving end, you don't say anything, that you must be pro-China. At eto na nga po, naipasa na ang Senate Resolution 256 na kumukondena sa mga pahayag ng mga diplomat ng China. Gaano po ba ito kahalaga at anong mensahe ang ipinadadala nito sa China at sa international community? I think the Senate, as the body that ratifies treaties, that is a very powerful statement. And nakakaano nga kasi, ang daming debate, wala naman pala mag-object. Diba, right? Parang hindi rin pinangatawanan. Right? Parang ano ba, after all the brouhaha, after all the things, nasa nung siyam na hindi pumirma o hindi nakapirma. Although nakita ko na may mga hindi pumirma na naando bumoto ng pabor. So I think many people are even suspecting, as I do, that perhaps the agenda here is just to throw us into some kind of a disagreement, ipinta sa buong mundo na nagkakaroon ng disagreement even in the Senate. That we have senators who are really disagreeing with the official position of the state so that this can be used by China as an argument. Kasi hindi kayo nagkakaisa. At nakita ko nga ito ngayon sa mga nababasa ko na rin mula sa China mismo na ang narrative nila, mismong tayo hindi nagkakaisa. Dahil nga sa mga sinasabi nitong kakaunting ito, kung titingnan mo, titingnan natin ng surveys, an overwhelming majority condemn what China is doing. Sa Senado, kita naman natin, ilan lang naman yung maiingay doon. Pero ang pinoproject ngayon ay divided tayo as a countries because these are top officials. These are senators of the Republic. Nasabi ko nga, had we been in war, had we been in a state of war, these acts are treason. Kaya nga po, These acts amount to treason. And Professor, ganito, no? Siyempre, parang last week lang, naging issue pa yung magiging leadership sa Senate. Kasi, kumbaga tingnan lang natin ganitong klaseng senaryo. Paano kung sakali pong gaano kadelikado, kunyari lang, mapunta doon sa kabilang grupo yung presidency. At alam naman natin na yun nga, napipintahan sila na medyo kumikilang sila towards China. Gaano po ka-critical po yan, yung pagdating sa Senate presidency, sa usapin po ng West Philippine Sea? Alam mo, 2028 is really a very important year for all of us. The election that is upcoming is very important because it will define whether we're going to walk back, whether tayo magpapaurong o susulong. At sa usapin ng China, ang mga surveys naman ay lagi naman ang majority ng mga Pilipino ay against sa China. Siguro ang kailangan gawin natin, iugnay natin ang mga politiko sa usapin ng China. Kasi marami mga, for example, may mga politikong nagtap pa nga pero ngayon ay napiperceive na pro-China na parang hindi consistent yung mga tao. Pag usapin ng China, they are against China. But when it comes to elections, nalilimutan nila yan. Siyempre, unahin yung issue ng bituka, issue ng kalusugan. At talaga naman kasi, for example, ayon sa surveys ng Okta yata, nangunguna ang kalusugan bilang isang number one concern ng mga Pilipino. So yun ang sinakyan ng isang kandidato, kaya nagtap siya. Hindi ba? So may mga ganong klase ng kailangan i-educate natin ng mamamayan na, you know, issue ng tiyan, issue ng pagkain, issue ng kalusugan. Pero lahat yan ma-undermine pag ang magpapatakbo sa atin ang unahing interest ng ibang bansa at hindi ang interes ng Pilipino. Alright, maraming salamat po, Professor Contreras, sa inyong oras. Thank you for having me.